Magandang araw po sa lahat at welcome back po again sa aking munting vlog. At ngayon po ay mag-a-update ako sa mga baboy namin at yung mga biik na natira sa amin. Itong mga biik namin ay nilagay namin sa 3 kulungan. Yung isa ay nag-iisa siya at ito namang 5 dito sila. Ito yung medyo malalaki sa mga biik namin. Siniparit namin yung iba kasi may hina sila kumain at liyamado sila sa mga biik na to. Ito yung medyo maliit sa mga biik namin. Kasi kung di namin sila nilalagay sa ibang kulungan, malamang sa malamang ay sobrang liliit siguro nila. Kaya ito yung napagplanuhan namin na ilagay sila sa ibang kulungan. Yung biik namin na natira ay 11 po lahat sila. So bali ito po sila ay pang litson na po yung size nila. At yung litsonin po dito sa amin ay sobrang baba na ang presyo. Maraming barat buyers. May tumitingin naman dito sa aming mga biik na gustong bumili. Kaso yung presyo nila ay di gusto ni mama kasi dapat yung presyo ni mama yung matutupad. Sobrang baba. Mahal yung bilihin ng pagkain ng mga biik kaya ayaw na ibigay ni mama sa kanila. Kasi sila lang yung makakaginansya at kami yung lugi. Kaya pa namin buhayin yung mga biik namin. May pangbili pa naman kami ng mga pagkain sa kanila kaya titiisin lang muna namin itong mga biik namin. At ito po lang mga inahin namin ay lahat po sila ay buntis na po. At ito po siya ay manganganak by first week of July. At sila po ay sunod-sunod po yung pagpapanganak nila. At yung huling manganganak dito ay yung pinakauna po naming inahin. At ito yung baboy namin na first time ding manganganak. Ito yung dumalaga namin. Na sana nga po ay marami yung biik na maibigay niya sa gaya ng isa naming inahin na nung una niyang panganak ay malalaki yung biik na ibinigay niya sa amin at kami po ay sobrang tuwa nun kasi di namin akalain na malulusog yung biik na naibigay niya sa amin. At kami po ay naghahanda para sa kanilang pagpapanganak kasi sunod-sunod to sila at yung pinaproblema namin ay yung lagayan ng mga biik kasi pag iwawala ito sila ay di naman to sila mabibenta kaagad kaya may pinaplanuhan kami na gagawin na ulit na kulungan para sa mga biik. At nilalagyan ko to ng tubig kasi ubos na yung tubig ng mga biik namin. Lakas kasi nilang uminom, parang laging uhaw. Itong pagkain pa pala ng aming mga biik ay hinahaluan po namin ng kaunting tahop at yung feeds. Kasi kung feeds ng lahat ay sobrang mahal po. Kaya naghahanap po kami kung ano po yung dapat na ipakain sa kanila at effective naman po at kaya po sila malulusog at ganyan yung kalaki yung katawan nila. Sa panahon ngayon ay dapat marunong tayong dumiskarte lalo na sa pag-aalaga ng baboy natin yung sa mga pagkain nila. Dapat tayo maghanap tayo ng mga alternatibong mga pagkain nila para naman di tayo mabigatan sa kanilang mga pagkain. Maganda talaga pag nasa probinsya kasi marami yung makukuha ng mga pagkain sa gilid-gilid. At dito pa pala sa amin ay lagi nang umuulan. Araw-araw po lagi umuulan dito sa amin at minsan nga ay maaga pa umuulan na. Kaya mas maganda po ngayon na magtanim ng iba't ibang pananim para sa pagkain ng mga baboy. At ito po yung dalawa na yung baboy na malapit dito sa aming bahay. Ito yung para pang piyesta namin. Siguro nasa 60 to 70 kilos na siguro yun. At ito ay para sa birthday ni Papa by next month. Ito yung ihahanda namin para sa birthday ni Papa. At yan lang po muna yung update dito sa mga baboyan namin at salamat sa panonood and this is Red Vlog. Bye bye!